Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Oh, China ha! Ayan na naman tayo! Pasok! 3 araw lang na... Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na nadidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Idol Mike Abe. Sa mga hindi pa nakakabisita kay Sir Mike Abe sa channel niya, supportahan po natin. Bisita po kayo mga katunay at mag-subscribe. No? Ipagpatuloy na natin. Joint patrol na ginawa ng Philippine Air Force at ng US Air Force, nagulat na ang China. Hindi na sila nakaporma. At ayaw nila yung nangyari. Pero wala naman silang magagawa dahil ni parte ng agreement between Philippines and US government. Kaya yung 3 araw na patrolyan yan ay isang indikasyon na seryoso ang dalawang bansa. Seryoso ang Amerika na tulungan ang Pilipinas. Tingnan niyo itong mga ginawa. Kita na niyo. Talagang grabe yung patrolya. Iba pa yung patrol kasi kinumpirma rin po ng military na habang merong patrol ang mga fighter jet ng Philippine Air Force at saka ng US, ay yung barko ng China ay nasa baba or nandun sa dagat at nagmo-monitor. Yung mga galaw na talagang magugulat ka sa galaw ng Philippine Air Force yan. Aeroplano ng US yung umikot na yan. Kasama yan sa umikot. Tapos yung fighter jet. At kinumpirma ng militar ni General Romeo Browner, ang Chief of Staff ng AFP, na habang ginagawa yung 3 base na yan, ang barko ng People's Liberation Army ay nandun din sa dagat sa may West Philippine Sea. Nanonood lang at bumubuntot ng pangay. Hindi man nakikialam pero bumubuntot. Pero tayo magagawa, ayan po yung galaw ng mga military natin. Kaya nga sinasabi ni Colonel Medel Aguilar, yan po, na yan ay parte ng agreement ng dalawang bansa na hindi napigilan ng China at wala silang dapat gawing pagpigil. Pero nag-try daw po yung barko ng China ng bumuntot doon sa barko ng Pilipinas. Hanggang ganun lang. So ibig sabihin, hindi matanggap ng China, sa akin pong analysis at state opinion dyan, hindi matanggap ng China yung ginawa ng Philippine Air Force at ng US Air Force. Pero wala tayong magagawa, 3 araw naging successful po yung kanilang joint patrol. Talagang hindi nila matatanggap yan. Ay napahiya na sila dyan sa US. No, talaga namang hindi naman tayo matatanggihan ng US, no? At hindi pwedeng hindi nila tayo bigyan ng tulong, no? Dahil alam naman natin na ang Pilipinas at ang US talaga ay magkasundong bansa yan. Magkasama na yan kahit nung panahon pa ng World War II, di ba? Mga katunay, magkasama na tayo. Kaya nagsalita si General MacArthur, I shall return. Tapos sabi ni Robin nun sa Senado, hindi naman daw bumalik si MacArthur. Bumalik, tapos na. Tapos biglang napaganon si Bato, no? Pero bumalik yun si MacArthur. Talagang nilabanan yung mga Hapon. O, diba? At saka talagang malalim kasi ang relasyon natin dyan sa Amerika. Ngayon, ganyan, na nakikita ng China, magkatulong tong dalawang to. No? Para silang naiinggit. May pumapader dito, hindi natin mapormahan Pero kung tutusin, wala siguro US. Malamang ko, nagbababakbak na yung China dyan, sigurado. Okay? So, ayan na yung aksyon na pinapakita. Pero sana nga ipagpatuloy ng US to, no? Yung pagtulong sa atin, no? Tungkol dyan sa West Philippine Sea. Pero doon sa ICC naman, kaya na natin yung problema sa ICC dito sa
na pinaparating pa yung kaso ng mga ano doon, ng Duterte doon, kaya pinapapasok dito, is wag na siguro. Mas kaya na natin yun dito sa hustisya. May hustisya naman dito sa Pilipinas. Pwede naman dito pag-usapan yan na hindi naman kailangan sa ibang bansa. Pero ito dito, pagdating dito sa pagtatanggol sa sarili nating pag-aari dyan, sa West Philippine Sea, pinaglalaban natin kung ano ang para sa atin. Kung hindi naman para sa atin yan, bakit pa ipaglalaban? Hindi naman magkakaganyan ng gobyerno sa atin kung wala tayong karapatan dyan. At nakita naman ng Amerika na talagang may karapatan naman tayo. Although kahit nasabihin natin, baka sabihin ng iba, bakit ang may karapatan yan, yung lumikha niyan? Siyempre naman, lahat naman ang tinutungtungan natin ang may karapatan dyan yung lumikha. Pero siyempre dito, Pilipinas, kung yung mga parte-parte, di ba? Kung ano yung parte dyan na sakop ng Pilipinas, dapat inirerespeto ng China. Kaso pati yun is gusto nilang kunin. Hindi sila nakukontento kung ano lang yung meron sa kanila. Hanggang ganyan lang yan. Pero pagka talaga nanggulo ang China sa Pilipinas at sa West Philippine Sea, hindi nang papayag ng Amerika niya. Sigurado yan. Tulungan tayo sa pagtanggol. It's time to rumble na yan. Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement. Na by the way, by next year, mas maraming military exercise. Doble ang military exercise na gagawin sa 2024 compare ngayon, taong ito. Kung itong taong ito, 2023, umabot ng 17,000 na tropa ng mga sundalong Amerikano ang nagbalikatan ng exercise. Dito madodoble, matitriple sa susunod na taon dahil yan ang purpose ng EDCA. Every year mag-i-increase. Every year may i-develop na EDCA site, temporary military camp, sa pagitan ng Philippine military at ng US military. Ayan po ang nangyayari. So, mabuti nilang po at tuloy-tuloy ang paninindigang ito ng ating gobyerno. Kailangan. Kailangan talaga ipaglaban kung anong karapatan natin. Panindigan natin yan. Kasi kung tayo, babaliwalain lang natin yan, wala na. Bati yung mismong pag-aari natin dito, pasukin na nila. Kung yan diyang West Philippine Sea, nakikita nilang pinaglalaban talaga, alam nila na pumapalag tayo. Kaya sinasabi ko nga lagi, matapang ang mga Pilipino. Talagang pagdating sa katapangan at pakikipaglaban sa mga ganyan, yung karapatan is talagang isa tayo dyan. Nangunguna ang mga Pinoy dyan. Tulad ng mga bayani natin na talagang matatapang na nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang ating kalayaan. Diba? Ngayon, yung karapatan natin is kailangan nating panindigan, ipaglaban. Kung merong gustong kumuha, kahit ba sabihin mo may mga pro-China dyan na kumakampi sa China na ewan ko ba na bakit pumapayag sila na kunin, na parang okay lang sa kanila na sakupin niyang West Philippine Sea. Siyempre, dapat is pinoprotektahan natin kung ano yung mga nasa bansa natin para malaman nila na Pilipinas to, Pilipino tayo. Hindi nyo kami pwedeng pakialaman o pangunahan o pakialaman yung mga karapatan namin dito. Di ba? Kaya atin po suportahan. Huwag po kayong magsasawa sa isyong ito. Lagi nating sinasali itong West Philippine Sea. Kasi ito po yung higit pa sa ICC, higit pa sa human rights violation. Kasi yung karapatan natin na pag-aari natin sa ilalim ng exclusive economic zone ang kinukuha ng China at pinapasok ng China. Kaya dito dapat walang maging pro-China. Kaya nakakalungkot, mayroong pro-China. Dapat lahat tayo rito ay magkaisa. Parang may makapili pa rito sa Pilipinas. Akala ko nung panahon lang ng Hapon nauuso. Ngayon nauuso pa rin ang makapili ngayon. Nagawa naman ng ating gobyerno ngayon ang tama sa obligasyon at karapatan ng Pilipino. Obligasyon ng gobyernong ilaban. Kung nung mga nakaraang gobyerno malabnaw, mahina o halos wala na nanindigan sa kanilang ilaban ito, naging kaalyado pa, naging sunod-sunuran pa tayo sa China, hindi pwede yun. Yun nga yung malaking pagkukulang nila. At ngayon, na pinaninindigan ng ating administrasyon, bakit naman hindi natin sila susuportahan?
Ay tama yun. Kailangan yun. May pakita natin sa mundo na ating ginagalawan. Maliit man ang Pilipinas, mayroong prinsipyo. Maliit man ang Pilipinas, inilalaban ang karapatan. Yes, Taas na yun ang upin tama. ng Pilipino sa mundong ito. Yes. Yan ang magandang ipamana. Pilipino tayo! Ipakita sa ating mga darating na mga kabataan na lahing Pilipinong kayo mangging Pilipino. Kailangan din Ayun, tayo magpaapi. diba? Yan Kaysa sa hindi manindigan. Although yung China walang pakialam, iba yung kultura nila, iba yung style nila. Ay ang kanilang style ganun eh. Eh ba't naman tayo papayag ang ating pinahawakan, national at international law. Kaya nga nakuha na natin ang sympathy, suporta ng malalaking mga bansa sa buong mundo. Hindi lang dito sa mga bansang kapitbahay natin tulad ng Japan at Australia, South Korea, America, Canada, European Union at iba pang mga bansa sa gitna sila nga sumusuporta rin sa atin. At wala naman tayong nakita na ibang bansa na nagdeklara ng suporta sa ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Wala. Kasi alam ng mga bansa sa buong mundo na tama ang Pilipinas, tama ang Pilipino. Tama. Mali ang China. Yung iba tahimik na lang. Kaya nga nakisimpatya sila sa atin dahil alam nila na tama tayo. Siyempre hindi naman sila basta-basta kakampi o ganito. Pinag-aaralan muna nila yan. No, tama ba yung pinaglalaban? Eh, tama tayo eh. Teritoryo natin yung pinaglalaban natin eh. Hindi naman teritoryo ng China yan eh. Inaangkin ng China yan. Nakiusap yung China, huwag makialam ang US, di ba? Napahiya sila. Hindi sila pinaboran ng US. Oh. Eh kung tama ba ang China, bakit makikialam ang US siguro dyan? Siguro hindi naman makikialam yan. O, eh nasa tama tayo, kahit naman sino. Kung talagang tama ka, o sige, nasa likod nyo ko. No, nasa likod mo ko, tutulungan kita kung sakasakali na maagrabyado ka. Pero alam nyo, kung alam nila na tama ang ginagawa ng China, marami na sigurong nagdeklara na kaalyado ang China. Wala eh. Wala. Nakita niyo yung Kaya nga walang Korea parang kumakampi sa kanila at saka po eh. yung Russia. Ang Russia ba nagdeklara ng suporta sa China laban sa Pilipinas? Parang hindi. Wala naman ganun. Oo. Nagagalit na nga rin yung Russia dahil meron silang ilang ding lugar na nadamay doon sa ginawang 10 dash line ng China na mas pinalawak nila kaliwa kanan. Mga boundary kung saan-saan lugar ng kailang bansa ang kailang sasakupan. Hindi lang South China Sea, hindi lang West Philippine Sea. Doon pa lang sa 9 dash line, inargabyado na tayo. Pero ginawa nila 10 dash line, mas pinalawak pa. Pati ang Russia nadamay dyan. Yan ang ugali, yan ang style ng mga Chinese, ng Chinese government. Kaya nga yung mismong Chinese government at yung People's Liberation Army, nagtutunggali na sila. Hindi na rin sila nagkakaintindihan. Ayaw ng mga army nila na makipaggera, makipag-away sila dahil talo sila or maraming mawawalang buhay dito sa ginagawang ito ng kailang Pangulo. Kaya sila mismo nagkakaroon ng problema. May problema sila sa kalamidad, may problema sila sa politika, may malaking problema sila sa ekonomiya dahil tinalo na ng Pilipinas ang ekonomiya ng China base doon sa huling survey na ating binalita na rin. Tinalo natin ang Vietnam, ang Malaysia at ang mismong China. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News PH. Siyempre, natunghayan din natin yon ang boss na yon na nagmula kay Sir Mike Abe. Ayan ha, mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa videong ito na napanood nyo at binigyan natin ng reaksyon? Kulit talaga ng China, no? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.